Target bang palawakin ng Department of Education o DepEd ang accessible early childhood education at feeding programs para pagtibayin ang pundasyon ng mga estudyante? Yan ang ulat ni Denise Osorio. Para umangat at maging globally competitive, kailangan patibayin ang pundasyon ng mga bata sa larangan ng edukasyon. Ngayong International Day of Education, nakasentro ang mensahe ni na Department of Education Secretary Sonny Angara at UNICEF Education Section Chief Akihiro Fushimi. Git ni Angara, ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa mga silid-aralan at guro, kundi maging kalagayan o estado sa bahay, mental health at nutrisyon na may direktang epekto sa mga mag-aaral at maging kung maayos silang nakakapag-aral. Isa sa mga hakbang na itinutulak ng DepEd ang malawakang school feeding program na makakasiguro sa kalusugan ng mga bata. Now, we will have universal feeding for all public schools in the Philippines for kindergarten and grade 1, all for 180 days for the full school cycle, for the first time in Philippine history. Bukod sa pagkain, binigyang diin din ng DepEd at UNICEF na kailangan ang mas whole-of-society approach. Hindi lang kasi issue sa paaralan ang learning crisis. Kasama syempre ang suporta sa pamilya, proteksyon, kalusugan at ligtas na environment para sa mga bata. Family is at the core of children's learning and development. We talk about whole-of-society approach, but it starts with family. We need to support them, good health, good nutrition, protection, education and learning, and so on. Dagdag pa ni Fushimi, isang agarang prioridad ang pagkakaroon ng accessible early childhood education dahil dito nabubuo ang pinakaunang learning building blocks ng isang bata. Kasabay ng pagpapalawak ng feeding at early childhood programs, inaasahan din ang mas malinaw na koordinasyon ng national agencies at LGUs para masigurong ramdam hanggang barangay ang mga reforma sa edukasyon. Binigyang diin ng UNICEF na kailangan ring agarang maipatupad ang Republic Act 12199 o ang Early Child Care and Development Act para sa pagsuporta sa early development ng mga batang may edad na 0 hanggang 5 taong gulang. I think this is where we have to really start. We have a good law again. We have to do the implementation of that to support the child's development. So that's the one key priority for this year, I think. Samantala, sa mas malawak na reforma sa basic education, sinabi rin ni Angara na babawasan ang sobrang bigat na requirements sa senior high school. Magbibigay din ng mas maraming learner choice kasabay ng paggamit ng digital learning tools para mas masukat at mapahusay ang performance ng mga mag-aaral. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.